I-real talk naman natin ang mga nasa abroad. Hindi lahat ng nasa abroad masarap ang buhay. Nakikita nyo lang na nagpo-post sila ng mga picture na masasaya, kumakain ng masasarap, pero pagkatapos ng mga post na yon, iyak at lungkot ang kanilang nararamdaman, pagod at hirap. Sobra-sobrang pagtitipid ang kanilang ginagawa para lang mabuo ang kanilang sahod at maipadala sa Pilipinas. Pati pagbili ng damit ukay-ukay na lang. Kapag naimbitahan sa handaan, sugod. Kasi malaking bagay na hindi na sila bibili ng pagkain nila. Kung pwede nga lang magdoble ng trabaho, kung pwede nga lang magtriple ng trabaho, gagawin pa rin nila para makaipon lang. Lalo na kung may anak na nag-aaral. Kaya sa mga anak ng OFW, huwag niyong baliwalain ang sakripisyo ng magulang niyo. Yung kahit gusto nilang magpahinga, hindi nila magawa. Kasi kailangan nilang magtrabaho para sa pamilya nila. Minsan kapag day off nila, mas gugustuhin nilang nasa bahay na lang at huwag gumastos. Huwag nating kalimutan ang hirap, pagod, sakripisyo na ginagawa ng isang OFW para sa pamilya niya. Kaya saludo kami sa mga OFW na nagtitiis mapalayo sa pamilya para lang maibigay ang mga pangangailangan nila. Kaya lawakan natin ang pangunawa natin kung hindi kayo mapahiram sa mga nanghihiram at hindi kayo mapahiram, lawakan ang pangunawa natin kasi pamilya muna bago iba. Ikaw kabayan, ano ang kwentong OFW mo? Pa-share na rin kung nakarelate ka. Ingat lagi!